Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Aba, pag-usapan natin itong grabing claim ni Vice President Sara Duterte. Ha? Tingnan niyo naman kung anong atake niya kay PBBM, ha? Sabi niya, siya pala po ang tanging nagbibigay ng achievement. At tanging departamento niya ang DepEd ang mayroong direksyon. Ito, tingnan nyo ha. Bonus na lang yan, Sir Tony, na hindi nagtatrabaho si PBBM. Sabi ni Dora, pag-alagala. Ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Okay. Ang tawag diyan, Sara, indirect supervision. Okay? Indirect supervision yan. Department of Education, ano yung dapat yung gawin? Di ba? Hanapin ninyo, ano yung problema ng bayan natin? Alamin ninyo. Tapos, ano yung maibibigay, maiko-contribute mong programa? Di ba? Mabuti nga, hindi kayo dinidiktahan na gusto ko ganito yung gawin ninyo sa edukasyon. Gusto ko ganito. Mahirap yung ganon because kinakailangan ninyong, di ba, pag-aralan pang maigi yung gusto ng isang tao, ng Pangulo. Paano kung hindi ganon yung naisip yung programa? Di ba? Ibig sabihin, tiwala yung ibinibigay ng Pangulo sa inyo. Kami sa BPO ganyan. We're used to do that. Hindi kami, part nga ng pag-recruitment. Nakita mo, nakapublish na under minimum or indirect supervision. Pero dapat yung resulta ng trabaho mo, excelente. Hindi ho trabahong laban tae. Pagka ganun, kailangan pumasok sa utak mo ito. I'm here not just to perform for the sake of getting salary. I am here to make a difference for the company. Ganon. I am a part owner of this company. Ganon yung mindset dapat . Ako ganon, mindset ko . Yan ang disiplinang natutunan ko doon. Turing mo sarili mo na ikaw ay isa sa may-ari niyan. Tignan ko lang. Huwag magpakatamad-tamad ka. That's what I always tell to my team when I was handling teams in BPO for 13 years. Naging agent ako lahat-lahat. Kaya nagulat ako dito sa Vice President natin who came from local executive. Diba? Ano yung gusto ninyo? Maladiktadorya. Diba? Dapat may programa ka naisip. Bakit? Ito yung problema ng ating bansa. Mr. President, ito yung plano namin gawin. Diba? And then for the President, ano sinabi sa kanila doon? Mag-focus kayo sa inyong trabaho. Tapos January 2024, focus kayo sa inyong trabaho, produce numbers. Bakit? Nako, sablay kasi yung DepEd ng tatay niya. Naalala niyo yung PISA? I'll show it. Anak ng pocha, nagkapisa-pisa tayo doon. Nakakahiya. Dismal failure totally yung DepEd ng Duterte admin, yung K-12 lalong inayawan ng taong bayan because of very, very poor implementation. Napakaganda po ng K-12. Hindi po pinatupad ng tama starting from Pinoy. Kaya nga yun ang himotok ni Alan Cayetano na isa sa mga author ng K-12. Na in-standardize nila ang edukasyon ng Pilipinas. Ang problema, sablay yung pagpapatupad. Yan, sabi ni Arnedo Olais, vision, mission, focus, or aim. Correct. Diba? Ngayon, coming from the Vice President pa yun, ha? Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't. Pag nag-utos, sabihin nyo, diktador, gaga. Yung
governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pagpupo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC, Kanya naman pala galing eh. Hindi ho, totoo, kanya naman talaga galing yun. Yung mga ginawa niya ron. At yun ang expectation. That's not a big deal. What makes it a big deal, ano yung naging outcome ng ginawa ninyo? 'Di ba? Yun ang big deal doon. Hindi yung, okay, nagano kami ng matatag, okay, anong nangyari sa matatag? Eh, what? Ang matatag po, sabotahe yan sa K-12. Oh. Yun na, Jen. Sinagot ko na. Sinabotahe niya yung K-12 para meron siyang legacy. Yun ang problema sa mga politiko natin. Walang continuity. May dinatnang programa, imbis na hanapin, paano natin ito magagawa na mapapaganda natin yung ating programa. Yung dating administration, hindi nila nagawang maayos. Yung sinundan ng tatay ko ang pinagsimulan nito, hindi rin maganda yung nangyari. Ngayon, titignan mo rin. Ano ba talaga itong batas na to? Bakit yung dalawang administrasyon, sablay? Tignan nyo, anong ganda ng batas na yon? Ano yung advantage and disadvantages? Di ba? Ganon, kung may problema, fix. Oh, yung advantages, disadvantages, di ba? Kailangan yung pag-aralan nyo, paano nyo may convert. SWOT, use the SWOT analysis. Anak ng Tochang, nagpabida si Inday. Oo. at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung Ang buhay to. Delegated authority nga sa inyo eh. Gusto nyo kasama nyo pa? karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. Yan, matatag agenda. Yung mga subjects, maganda naman po yung matatag agenda. I like it. Yung tawag dito, tamang paggamit ng lengguwahe, yung mga ganon. Yung resources, yung mga ganyan. Ang ganun to. Ang kailangang matindi rito, yung mga subjects po, bawasan natin, yung mga ganon eh. Tapos, ito lang yung masakit. Dapat, maluwag ang pagtuturo. Walang pressure. Walang hirap. Parang hindi ka nag-aaral. Pag uwi mo ng bahay, bobo ka pa rin. Ganon. We followed through with the Matatag curriculum at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Hindi naman siya inaatake ng admin. Kami ho, yung umatake sa kanya na mag-resign ka na. Bakit? Yung problema rin sa confidential funds sa DepEd at saka sa OVP, ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang paliwanag. Tapos palagi rin naman siyang alaws dyan. Hindi nga naman daw nagpapapasok yan sa DepEd eh. So, tinaw hindi niya natapos yung matatag niya. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doong Naku po. nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. Alam mo, bayad ka dun sa paggawa ng tama Pero hindi ka bilang dun ng bayad sa'yo yung magkaletse-letse yung paggamit mo ng confidential funds. Di ba? Hindi. Ay, nako. Wala siyang sense of accountability. Ayaw niyang ipaliwanag, papaliwanag lang. Di ba? O di, nung nawala ako, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Ay, Diyos ko, Sarah. So, nung nawala raw ho siya, wala na. Wala nang accomplishment. No? Ibig sabihin, wala nang kahit kaisa-isang accomplishment ang ating Pangulo sa kanyang
mula sa kanyang mga gabinete. Ayos ah. May bagyo ba? Explain mo nga yan. Okay. Ano ho bang dinatnan natin? Ano ho ba ang minana natin sa kanyang tatay? Tignan nyo ha, PISA 2022 results. Ibig sabihin po nito, yung mga estudyanteng nag-exam dyan, mga teenagers po, ay produkto ng very, very poor implementation ng K-12. Na dapat sana naging competitive yung mga estudyante. Tingnan nyo naman, mathematics. Ang inang ranking yan. Tapos Mariosep. Ito. Matatag. Take the curriculum relevant to produce job-ready, active, and responsible citizen. Take steps to accelerate the delivery of basic education. Minadali nga eh. Services and provisions, facilities, and then taking care of learners, promoting learner well-being, inclusive education, and a positive learning environment. The problem here, yung merong problema rin ito, yung 9 billion. Supposed to be 11 billion yung hiningi nilang pondo, di ba? Mula sa national government. Nung budget season, pinagbigyan, 11 billion. And then, Beatrix Luistro found out, ang ginastos lamang nila was just only 2 billion pesos. Dahil nakafocus sila sa pondo ng 2022. Di ba, Minda Figueroa? Ang hirap nung ganun. Terrible. Ba't nung kayo magpo-focus sa nakaraan ng budget? Di ba? Anong gagawin nyo sa budget ng kasalukuyan? Para ma-implement ng maayos sa mga programa ng pamahalaan natin, lalo sa edukasyon. Kinakailangan yung mga equipments sa kailangan doon, yung wall screen TV, laptops for the teachers, internet, di ba? Sa mga yung tablets for the students, dapat po lansyado na yan. Dapat mapapasa kamay nilang lahat nang naaayon sa schedule. Anong tutang po siya? Parang nililito yung budget Tingin ko parang nililito yung budget. We asked for 11 billion. Gagamitin natin yung lumang pondo. Yung sobra sa lumang pondo, dapat sinusuli na yun Bakit gagamitin pa yun? Diba? Tapos gagawa kayo ng report. Ito, accomplishment namin. Pag nagkaroon na ng susunod na taon, natabunan na sa 11 billion. O ano na ngayon, hingi kayong bagong budget. Diba? Tapos procurement under the new budget. Then what happened dun sa 11 billion? Diba? Ano to? Mauuwi sa mga ghost. Ang yung buhay ito, napaka-inefficient sa trabaho ang ganito. She's unable to make a difference. Ito pa, give support for teachers and to teach better. Baka mangyari to teach better. Diba? Hindi sapat na dinoble ang sweldo Ang importante rito, yung bang mga kailangan ng mga guru natin, natatanggap ba nila? Hindi po sa panahon niya. At ito nga, nagkaroon pa ng problema dyan Yung libro niyang Isang Kaibigan, tinanong siya ni future Vice President Risa Ontiveros. Sabi niya, when Ontiveros asked Duterte about the content of the book that's allotted 10 million in the budget, the Vice President accused the Senator politicizing the hearing. Excuse me. Pero karapatan ng mga senador yan, ng mga mambabatas. Di ba? Na usisain yung hinihingi yung pondo para masiguro na hindi mauuwi sa kabalbalan, para masiguro na maayos. At kung kukulangin pa yan, di ba, para masiguro, madadagdagan pa. Ayaw sagutin Inakusahan na agad si Riza Baby na pinupolitika lang niya itong pagdinig Wala, talaga ako respeto dyan. Sabi niya rito 1 million learners and trees involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities
Alam nyo, nakita ko to, ginamit niya to dito yung confidential funds. Yan sa million trees na yan eh. This gets an appropriation of 100 million. Part of this campaign is an allocation of 10 million for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Sabi ni Riza. Nagalit nga si Sarah. Ito nga yung mga naging problema nung panahon niya doon sa DepEd for just 2 years. Di ba? 12.29 unresolved suspensions, blah, 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 6.95 billion. Puro billion ito eh. Ito pa, 15.486 billion na halaga ng mga delayed na hindi natapos na proyekto at programa, pati na rin ng mga unfilled plantilla positions. Ano to? Tinulugan nyo yung DepEd? Sabi pa niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. She had 800 billion pesos, mga kababayan. She was only asking for 100 billion. Ano to? Personal mo? Bayad sa'yo yan, 100 billion? For you to be able to resolve or for you to act resolving the problem? Diba? Kasi what is 100 billion compared to 800 billion, more than 800 billion pesos? Mas malaki ho yun. Terrible ito, grabe. Ito, 3.01%, 192 lang yung sa 6,379 classrooms. Tapos yung 208 na target at 208 lang sa target na 7,550 classrooms. Wow, perfect. And then, tatlo lamang sa 88 na last mile schools ang nakompleto. Ayos ka talaga, Sarah. Tapos sabi mo, ikaw lang yung ikaw lang yung may direksyon, ikaw lang yung nagbibigay ng achievement sa administrasyon. Ang bangis. Ngayon, dito naman sa PISA natin, ang target po rito naman ng ating pamahalaan, ito ay i-improve, sabi ni Angara. My immediate goal is to raise the PISA results kasi ito hong 2025 magkakaroon uli ng exam. Ayan, sabi niya. So tulungan niyo po sana kami doon dahil yung grades 7, 8, 9, and 10, mga 8 milyon lang naman yan na kailangan nating tulungan. Mga tao po yun, estudyante. Sabi niya, as he appealed to the private sector to help the government in addressing the learning woes. Ay, hindi ko na maipakita sa inyo pala yung libro ni Sarah. Yung ang aking kaibigan. Okay? Ay nako, terrible ang ating VP. Ang gaga ka talaga, dictator. Nga yung sa AFP, di ba? Anong ginawa nila ron? Binantayan nila yung project ng AFP. Normal pala nilang project yun. Yung youth, basta yung parang youth convention, ganon. Ngayon, pinapalitaw nila, nag-provide sila ng seguridad. Nagpadala sila ng mga tao doon para manmanan yung lugar at masiguro na wala hong mga infiltrators, hindi mapapahamak yung mga estudyante. Diba? Doon sa National Youth Summit. Tapos, 8 yun. Ang ginawa ng abogado niya, humingi sila. Humingi sila, Ma'am Carmelita Del Mundo. Humingi sila ng certification mula po sa AFP na nagsasabi that those 8 Youth Summit ay successful. Ito ngayon, binigyan. Abay, ginamit nila ito sa 15 million pesos na liquidation galing po sa DepEd Confidential Fund. Mga DDS, ang tanong ko po sa inyo, tama ba to? Tama ba yun? Tandaan nyo bakit pakikialaman nila yung AFP?
na gagamitin nila yung confidential funds para doon. Magpapadala ng mga espiya para magmanman, 'di ba? Para masigurong safe. Yun nga, sila na nga mismo ang namamahala diyan eh. Oh, sila yung mas eksperto kaysa sa DepEd. Hello? 'Di ba? At kung sakali naman, nandiyan ang National Intelligence, 'di ba, yung NICA, National Intelligence Commission Administration. Lang yan. Tapos ano nangyari ngayon dun sa 15 million? Tinunaw nyo. Tinunaw eh. Kasi nagkaroon ng liquidation report. Oh, bakit ang liquidation report certification na successful yung 8th Youth Summit ng AFP? Dapat ang mga pruweba doon, ito yung mga code names at yung ito yung ledger, yung code names ng mga recipient ng pera ng 15 million, and then yung kanilang corresponding name and contact details for further verification ng COA. Sabi ng mga DDS, hindi pwedeng may ganon kasi security yan. Anong security? Nakasulat doon mismo sa guidelines. Sabi nga rin ni Senator Ping Lacson, at saka nang sumulat ng guidelines, yung kumandidato pagka-senadora, na babae, yung dating taga-COA, si Heidi Mendoza. Sinasabi nila, mayroon dapat na trail na for COA's eyes only. Yung mga auditor lang ang nakakakita, hindi ang publiko. Sino si Mary Grace Piatos? Sino yung mga ganito, ganyan-ganyan na nakatanggap? Para pag tinawagan ng auditor, hello, totoo ba nakatanggap kayo ng from COA kami? Secret lang itong usapang ito. Bini-verify lang namin, auditing. Nakatanggap ba kayo ng ganitong halaga mula sa DepEd? At kayo ay nagtrabaho doon, minanmanan ninyo yung mga location na pinagdausan ng isa sa mga 8 Youth Summit. Yun po yung purpose doon, na malinaw. Kaya nga nagbigay ng guidelines, ibig sabihin, susundin nyo yung guidelines, papaano gagastusin ang perang inilaan sa confidential funds. Hindi ho eh. Di ba? Yun doon na nga lang din sa OVP. Parang ilang milyones yun? 72 million ba yun? Pinababalik sa kanila. Notice of disallowance. So ibig sabihin, out of 125 million na tinodas niya ng 11 days, ang nangyari, meron na hindi po tama ang paggastos base sa liquidation reports nila. Di ba? Ay, Sus Maria Josep. Okay, so iwan natin. Hindi, kayo ho ba naniniwala kayo ron na yung hinihingi niya na 100 billion ay sapat para pang resolba ng problema ng DepEd sa kabila ng meron siyang pondo na 8 doble mahigit sa hinihingi niya? Naniniwala ba kayo na yun ay para sa kanya lamang? Parang gusto ko po kasing maniwala na yun ay sahod niya eh. Parang talent fee ho. Di ba? Resolve the problem, this is your talent fee. Ako naniniwala ako, parang ganun yung dating eh. Kasi bakit hindi ka naman siguro tanga para humingi ka ng ganung kaliit na 100 billion, tapos pag tinignan mo naman yung national budget previously, ang mga pondo, it's more than that. Ay, nako po.